Kami po ay mag-share lamang ng salita ng Diyos at huwag po kayo mag-alala na hindi po kami manghihingi sa inyo ng kahit anuman po sa inyo, lalo-lalo na po ang pera. Dahil nung nangaral po ang Panginoon sa Kristo dito sa lupa, ay wala po siyang hiningi sa inyo, kundi nag-share lamang po siya ng salita ng Diyos. At kami rin po mag-share lamang ng salita ng Diyos ng libre at wala po kaming hihingin sa inyo. Amen. Alam niyo po ba ang nakasulat sa Mateo 11 verse 28? Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang na bibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kung tayo po'y nabibigatan na sa ating pasanin sa buhay, Amen. yung mga problema po natin kinakaharap ngayon, tayo po'y lumapit sa Panginoon at siya lang po makakapagbigay sa atin ng kapayapaan at buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya kung nais po natin makamit yung buhay na walang hanggan, tayo po yung sumampalataya. At kung nais po natin magkaroon ng kapayapaan sa buhay natin, tayo po lumapit at magtiwala sa Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos lamang po ang makakapagbigay sa atin ng totoo at tunay na kapayapaan at buhay na walang hanggan at wala na pong iba, kundi ang Panginoong Jesus lamang po. Dahil may pangako ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kung binigyan ka man ng problema ngayon ng Diyos, huwag po kayo mag-alala dahil kung binigyan ka ng Diyos sa araw na ito ng problema, ibig sabihin na lang po ng Diyos na kaya po natin harapin yung problema na yun. Kung tayo po sasampalataya at mananampalit sa Panginoon, dahil kung may problema po kayo sa buhay nyo at wala po kayong Diyos sa buhay nyo, hindi nyo po matutulungan yung sarili nyo na kung kayo lamang po. Kaya po kung may problema po kayo sa buhay nyo ngayon, kayo po'y lumapit at magtiwala sa Panginoon. Amen. Dahil may kapangyarihan ng Diyos upang tanggalin ang problema na yun sa buhay natin. At Amen. kung paano po natin makakamit yun, paano po tayo makakapunta sa Diyos? Sabi din po sa John 14:6, sumagot sa Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung naghahanap po kayo ng patungo sa kapayapaan at buhay na walang hanggan, hanapin niyo po si Jesus dahil ang Diyos Amen. lamang po ang nag-iisang daan ng buhay na walang hanggan at kapayapaan. At wala pong ibang way ng kaligtasan natin kundi ang Diyos lamang po. Amen. Dahil ang Diyos lamang po ang may kapangyarihan upang tayo ay maligtas. Dito po sa mundo, yung kasiyahan po natin dito ay samantala lamang. Ngunit kung sa Diyos po tayo aasa ng kapayapaan at buhay na walang hanggan, yung bibigay po sa atin ng Diyos ay walang hanggan po. Ngunit kung hindi po tayo magtitiwala sa Panginoon at kung tayo po'y mamamatay sa araw na to na walang pananalig sa Kanya, kung naghihirap po kayo sa mundong to, mas lalo po kayo maghihirap sa kabilang buhay dahil hindi niyo po kinilala ang Diyos sa buhay niyo. Habang may oras at pagkakataon pa po tayo, huwag na po natin patigasin ang puso't isipan natin kung tayo po'y nakakarinig at nakakakita pa sa araw na to, kapatid. Ito ang sign upang bumalik at manumbalik ka sa Panginoon. Amen. Dahil hindi po natin alam kung ano pong mangyayari sa araw ng bukas dahil sabi ng Diyos sa kanyang salita, walang nakakaalam ng oras at araw ng kamatayan ng isang tao. Kaya kapatid, kung buhay ka pa sa araw na to, kayo manumbalik at magtiwala na sa Panginoon. Amen. Dahil hindi wala pong nakakaalam kung kailan pa po tayo magiging malakas. Dahil wala pong sinabi ang Diyos na sa ganitong araw malakas ka pa, sa ganitong oras malakas ka pa. Wala po. Kaya kung malakas ka pa sa araw na to, ito ang sign na manambalik at magtiwala ka sa Panginoon. Dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo sa araw ng bukas. Kaya kapatid, ang ngayon ang araw ng kaligtasan natin. Amen. Ngayon ang araw na manumbalik tayo sa Panginoon. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi pa sa susunod na araw. Kundi ngayon po, kapatid. Kaya kung narinig mo po ang salita ng Diyos, kayo po'y manumbalik at huwag na po patigasin ang puso't isipan natin. Dahil wala pong pagkakawal pag hindi patigas na ulo natin kung tayo po'y kukunin na ng Diyos. Mas Amen. maganda po kukunin tayo ng Diyos na may pagtitiwala at pananalig sa Kanya. Hindi po yung kukunin tayo ng Diyos na hindi man lang po natin siya nakilala sa buhay natin. Kaya mga kapatid, kung narinig mo ang mensahe ng Diyos sa araw na to, kaya po'y manumbalik at magtiwala na sa Panginoon. At hindi Amen. po